Yo, what's up guys? This is me, Sankay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga mga Sankay, mayroon pong nangyari kasi ngayon, no? Isa pong vlogger, o matatawag po natin itong DDS vlogger, mga Sankay, ang inaresto ngayon ng kapulisan. Ito pong taong to mga Sankay ay kung maalala nyo yung pulis na lagi pong nag-aamok. 'Di ba? At may mga banat kay PBBM, may mga sinasabi po sa ating pamahalaan, mga Sankay. Sa madaling sabi, DDS po itong vlogger na ito. Kaya nga lang, may mali, mga Sankay, kasi nga po, siya ay pulis. Ngayon, ayon po sa report. Ayan po, ang balita, mga Sankay. Itong si Fontillas ay arestado. So, ayon dito sa report, vlogger and former policeman. Alam nyo bakit nasabing former policeman? Kasi nga po na mga Sankay, na dismiss, no? Natanggal po sa kanyang pagiging pulis dahil nga po sa mga matitinding mga pinaggagawa na ikinagulat po itong mga Sankay ng PNP. So, talagang hindi po maganda, mga Sankay, kasi naging siya dun naging umasta po siyang panatiko. Though ang kanyang pinaglalaban, mga Sankay, wala daw po sa pagiging panatiko, mga Sankay, pero kitang-kita po talaga na siya ay alam niyo na kung sino ang kanyang sinusuportahan. So, kapag ka ikaw ay alagad ng batas, dapat wala kang ibang sinusunod kundi ang konstitusyon, no? Tagapagtanggol ka ng konstitusyon. Ngayon, ang konstitusyon, mga Sankay, nag-uutos sa lahat ng mga men in uniform, mga Sankay, na sumunod sa kung sino ang commander-in-chief, sa kung sino ang presidente, at hanggat maaari magpatupad ng batas ng walang kinikilingan. So, mga Sankay, ang ginawa po niya, nagpahalata po siya kung sino ang kanyang kinakampihan, mga Sankay, at okay lang sana kung ganun lang. May mga sinasabi pa po siya. Biruin mo, pati presidente ng Pilipinas, mga Sankay, binabanatan po niya. May mga sinasabi po siya. Na-capture ko yun, mga Sankay, nung time na nag-aamok siya. Nakunan po natin ng mga video, no? Mga screen record na video kung saan may mga sinasabi siya sa presidente ng Pilipinas. At talagang matapang, mga Sankay, bilib din talaga ako sa apog. Isipin mo, gusto pa po niyang mamit yung Pangulo, pati po yung sino ba yun, mga Sankay, yung PNP chief. Gusto daw pong makausap. Ganun po siya kalupit. Ngayon, mga Sankay, ayon sa report, vlogger and former policeman Francis, ito yung pangalan niya na totoo, mga Sankay, no? Francis Steve Fontillas has been arrested over a criminal complaint for inciting to sedition. Ayan, mga Sankay, dali siya dito. The case stemmed from a viral post where he threatened to overthrow the government. Yun na nga po, mga Sankay. Klaro po yun Nung time na yun, sabi ko nga, ay naku po, yari ito. So, time lang talagang hinintay, mga Sankay. Biruin mo, ilang buwan lang, mga siguro, ewan ko kung nagtatlong buwan, then after ng ilang buwan, eto na, mga Sankay, ang kinalagyan niya. Siya po ang naghanap, sa totoo lang, mga Sankay, siya po yung naghanap ng sarili niyang problema. Kasi wala naman po talaga siyang problema at that time Kung talagang matinulang po siyang pulis, hindi po siya yung tipong nagiging panatiko, pulis ki. Dapat kung pulis ka, wala kang ibang gagawin kundi magpatupad ng batas, sumunod sa commander-in-chief, at nakikita naman po natin ang sitwasyon sa ating bansa, mga Sankay. Politika lang naman po ang maingay sa Pilipinas Dapat hindi po nai-involve yung mga kapulisan sa ganon. Alright? So, ayun, mga Sankay, ang pagkakalam ko, binitbit daw po siya ng mga pulis dahil po sa ayon po sa report, criminal complaint for inciting to sedition. Kasi ibang klase po yung mga niya doon, mga Sankay. Mga sinasabi, no?
Hindi na po talaga pang ano, hindi na po pang pulis, kundi pang ano na. Alam mo yung sa kabilang side na. Pero matindi kasi yung mga pinaglalaban yung mga sangkay, hindi daw po siya panatiko. Pero mapaghahalataan mo talaga na panatiko siya eh. Ngayon, ito na ang nangyari sa kanya. Trinated niya kasi mga sangkay, binantaan daw po niya na bababagsakin di o ano ng gobyerno at pati po yung Interpol pala mga sangkay, meron po mga pagbabanta. Ayon po yan sa NCRPO. Ayan mga sangkay, nahanap niya tuloy yung kanyang, kumbaga yung kanyang hinihiling. Siya pong naghanap doon mga sangkay. Wala naman sana, hindi naman talaga aabot sa ganun kung hindi po siya nagsalita ng nagsalita. Sumunod lamang po siya sa kung anong alituntunin ng Philippine National Police, no? Masyado po kasi siyang, alam niyo yung sinasabi nga ng iba, mayroon po siyang mental problem, no? Mayroon po siyang problema sa pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ba 'yun, kabaliwan ba 'yun o mayroon lamang pong problema kasi lahat naman po tayo nagkakaroon ng mental health problem. 'Di ba? Kapag ka may problema, kapag ka nagkaka-anxiety, kapag ka kung ano ang mga nangyayari sa paligid. Pero siya, mga sangkay, iba eh. Wala pa akong nakitang pulis na nakasuot ng uniforme kasi mayroon po siyang ano nun eh. Nakasuot po siya ng uniform at that time nung nag-ano siya mga sangkay. Ito yun, pakita ko sa inyo. Ito yun. Yan. Nakasuot po siya ng uniform ng pulis habang nagrarang po sa gobyerno. Ibang klase, yung gobyerno na pinagsisilbihan niya, nagrarang po siya mga sangkay nang naka-uniform pa. Marami siyang sinasabi dito ito. Like, for example, itong ano, sinabi niyang, to ICC and Interpol, don't even lay your finger on our Tatay Digong or else we will start the war that you can't even imagine. This is not a warning. This is a threat. Dito mga sangkay siya nagkamali. Dito talaga. Siya pa mismo ang umamin mga sangkay. Hindi sabi niya mga sangkay, hindi ito basta warning lang. Ito ay banta. No? Tapos mayroon pang isa dito mga sangkay. Sabi niya, relax lang tayo mga kasama. Siya pa mismo ang nagsasabi, no? Relax lang tayo mga kasama. Kahit ano pa ang ikaso nila sa akin, I will and I can defend myself. Tandaan nyo yan. Ano ba ako? Pulis ako. Alam ko ang batas. Di nila ako mauuto. Tapos tumatawa siya dito. O ngayon, kamusta pare ko eh? Kaya mag-iingat po talaga ang lahat bago po mag-post. Pag-isipan po munang mabuti. Kaya nga ako mga sangkay, gumagamit po tayo ng mga di umano ng mga word, no, para sigurado po tayong hindi yung tipong pinagdidiinan natin na ito talaga yung sinabi niya at ito siya talaga. 'Di ba may mga time na kailangan mo talaga promeno sa mga ginagawa mong mga vlogs para hindi ka madadali. Okay naman maging content creator, may mga pulis pong ganun eh. Pero mga nagpapatawa po kasi yun. Hindi po yung tipong nag-aamok. Alright? So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po sa taong ito? Comment down below.